Hello guys, this is Shore Kabaklang Mangyan in Canada. Alam niyo, walang harong biro. At 16, 17, 18, 19, 3 days ko na dito sa Canada. Diyos ko, stuck ako sa hotel simula kahapon hanggang ngayon. So parang feeling ko napaka-unproductive ko. Tapos gumastos pa ako ng pagkalaki-laki kasi super nag-craving talaga ako sa Canada nung isang araw pa nung pumunta ako sa Edmonton City. Nandito kasi ako sa Nisku, malapit sa YEG Airport. 45 Canadian dollars. Nanamnamin ko to. Ultimong buto ng chicken dry. Ngunguyain ko. Char. Akala ko sa Iraq mahal na yung mga fast food namin doon kasi wala kaming Jollibee. Chicken Texas lang. Mahal pala dito. So anyway. Bitch, spaghetti first. Akala ko talaga yung malaki siya sa picture. Nag-order pala ako sa Uber Eats. Yeah. Okay. Kulang ang sauce. Huh? Reklamo agad. Okay. Here we go. About 15 years. Let's see. Okay. The sweetest spaghetti. Yeah. We can make this at home. Somehow, you know. White rice. One time gravy. Here. Kalimutan ko pala dapat spicy. Ngunit pa rin. May crunch pa rin. Parang regular kasi di ba wala namang masyadong crunch. Sensya na ganito talaga kumain. Wala. Pati din sa pagkain. Hindi ako nag-iinarte. Gusto ko laging makalat, nakakamay, maingay. Kebs. Nothing special sa chicken. Medyo matabang siya para sa akin eh. Sa Iraq, mas masarap yung chicken Texas. Ilalabang ko na yung chicken Texas dito. Wala, pagbigyan. Okay. Refreshing. Eto na to. Grabe talaga. Tayong mahal. Naano na talaga ako kasi parang eto na nandito na ako eh. Baka hindi ko pa i-grab yung chance. Sa Tuesday, travel ako sa Fort McMurray. Tapos parang sinearch ko sa Google, wala silang Jollibee doon. Sabi ko, baka hindi na ako makain sa Jollibee. Pinag ko na lang yung chance.
Malayo kasi dito. So, ano nga ba yung chika tayo? 3 days ko pa lang dito sa Canada. Yun, nagkataon lang na nandito ako sa industrial area na hindi ko alam. Sana alam ko. Kung alam ko lang, hindi ako magtatagal dito sa hotel ng 5 days. 2 days, for sure, for me, enough na. Kasi dito, hindi ako makakapaglakad-lakad para alam mo yun, gumala or mag-apply, di ba? Kasi ang layo eh. Kailangan talaga ng sasakyan. Kaya pag pumunta ako ng Fort Mac, doon pa lang ako pugpugan. Pero, yun nga. Pasensya na kung sasalita ako habang kumakain. Nagugas ba ako ng kamay? Hindi. Sa chicken natin special. Tapos yung hotdog, masasarap siguro sa Pilipinas. Ay, ganito pa yun. Hindi ko alam kung yung spaghetti sa Jollibee talaga sa Pilipinas. Yung hotdog is yung gamit yung ano. Yung red hotdog. Ito kasi, tsaka, smoky. Kaya nagkakaroon siya ng smoky na flavor. No wonder kung bakit marami sa Facebook ang mga visitors ang umuwi sa Pilipinas na nawawala ng pag-asa. Ako, 3 days pa lang, tapos hindi pa talaga ito yung pinakang area na target ko. For me, iniisip ko lang na pahinga to. Parang ganon. Pahinga to para sa darating na araw na pugpugan talaga yung paghahanap. Kaya, hindi ko i-stressan yung sarili ko. Though, nag-a-apply ako online, kahit nasa loob ako ng kwarto. Nung second day ko, may napasahan ako ng CV. Yun. Pero hindi naman yung sure din na nabigyan ko lang. Kasi nag-try din akong bumaba. Nung one time na nakahanap ko ng car na magdadrive for me, hindi ko na-miss yung feeling ng rejection, pero na-miss ko yung feeling na ma-challenge ng ganun ulit. Parang nagja-job fair ka. But anyway, I prepared myself naman for this night. Kaya there is no room for regret, blaming, or self-pity, giving up, yung mga ganung mga negativity. Wala na yun. Wala yun sa akin yun kasi I prepared for this. 12 years ako sa Middle East. Tumagal ako sa Iraq siguro mga about 9 years or 10. Isang taon sa Qatar. About a year sa Dubai. Kaya kung first timer ka sa abroad, tapos Canada pa, ganito pa yung eksena na makikita mo na super province, ma-homesick ka talaga. Pero kung
OFW ka na, kaya mo na dito. Mas malakas ang loob mo. Mas madiskarte ka. Dapat. Kaya yan. Dan susuko. Basta make sure lang na laging may plan A, plan B, backup plan, mga ganun. Hindi madali. For sure. Kaya dapat handa ka. Financially, hirap. Hirap.